Ang gusto ng Panginoon kasi, lagi kayong nakaugnay sa Kanya. Lahat ng inyong mga gawain, lahat ng inyong mga plano sa buhay, dapat pinag-aralan ng maigi. Pagkatapos ng pag-aralan, pagdasalan ninyo ito. Hindi kayo ang nagdidesisyon doon sa plano ninyo, kung hindi ang Panginoon. Kaya nga tayo sinasabi dito na tayo yung mga anak na ng Diyos. Pero, kailangan nating sumunod sa Kanyang mga utos. Ang utos ay hindi ito pahirap sa atin, sa totoo lang. Ito ang magbibigay sa tamang landas para mamuhay tayong masagana, grasyoso. Dahil pag lumayo tayo doon sa kautusan na inutos niya sa atin, mapapalayo tayo. At magkakasala tayo. Dahil lahat tayo ay hindi nakaabot sa kalularian ng Panginoon. Babalik na naman tayo sa katuwiran natin. Babalik na naman tayo sa pagkakasala. Kaya doon tayo mamuhay sa katuwiran ng Panginoon na siyang lumiktas sa atin. Kaya yung tema na pag-aralan natin ng nakalipas, yung biyaya, ang sabi daw ng mga nasa ibang sekta, ang kautusan ay wala na. Bakit kailangan pa natin magpapakahirap na sumunod sa utos? Dahil daw, tinupos na ang Panginoon, nandun na nananagana ang biyaya. Ibig sabihin, ligtas ka na. Yan ang naging nadibate ko, o hindi naman na-debate, nagkaroon na ng sharing of idea. Kasi pag sinabi mo kasi debate, pangit. Nagkaroon kami ng sharing of idea, pumunta siya sa amin. Pastor din siya na born again. Sabi niya, Brad, hindi ang kautusan ang nakakapagligtas sa atin. Ibinigay niya yung Episo 2:8, kung may Biblia kayo. Hindi tayo naliligtas sa kautusan. Kung hindi, biyaya. Okay. Ang sagot ko ngayon sa kanya, okay, nandun na tayo. Nananagana ng biyaya sa atin. Babalik pa ba tayo sa pagkakasala? Babalikan pa ba natin ang dati natin mga gawain para managana sa atin ang biyaya ng Panginoon? Yung pagligtas sa atin sa Panginoon? Umamuhay tayo doon sa Kanyang kautusan. Para lalo yung biyaya ay mananatili sa atin. At mananagana ito sa atin. O ikaw, ligtas ka na, babalik ka doon sa pagkakasala. Magpapapako pa ba ang Panginoon para tumusin ka ulit? Basahin niyo yung sa Roma 6:1-4. Yun ang mga kasagutan. Huwag na mangyari na tayo'y patay na sa pagkakasala. Na isama na tayo sa Panginoon na inililibing. Sa pagkabuhay niya ulit, kasama na tayo niya. Kaya doon, dapat, dahil kasama na tayo niya, mamuhay na tayo doon sa kalooban niya. Hindi na sa kalooban natin. Sumunod na tayo sa mga utos niya. Para ang ating buhay ay mamuhay ng matuwid, katulad ng Panginoong matuwid. Basahin natin yun sa yung Roma. Roma 6. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Paano tayo mabubuhay pa riyan? Oo. Hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang pagkamatay. Tayo ay libing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan.
na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganun din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Hindi tayo makakalagad sa panibagong buhay kung ang ating susundin, ang ating sarili. Susundin natin ang katuwiran ni Kristo. At yun lang ang ipaabot ko sa inyo. Sana makunan ninyo ito ng sampul sa buhay natin. Tayo'y naglalakbay pa lang. Ligtas na tayo. Ang sa atin na lamang ay maintenance. Huwag natin titingnan ang ating mga kasamahan. Ano yung pagkakamali nila, siya, si ganon. Huwag na natin tingnan yun. Dahil lahat tayo ay nagkakasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya tayo natitisod. Panay kasi tayo lingon eh. Lingon doon. Lingon sa mga kasama natin. Sinisilip baga natin yung mga mali na kasama natin. Samantala, hindi natin sinisilip ang buhay ni Kristo. Na paano tayo lumakad na kasama niya. Titingnan natin kung paano nagpapapako siya sa krus para tayo tubusin. Wala ba tayong utang na loob? Paano kaya natin gagantihan ang kadakilaang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang gawin lang natin ang pagsunod lang sa Diyos. Para mananagana ang biyaya. At makapasok tayo sa pinaghandaan niya na langit na bayan. Yun lang. Pagsikapan natin ito maigi. Babalik tayo sa kwento ko nung nagtawid. Sa pagtawid natin, hindi pwedeng pabayaan na natin din yung iba. Hindi natin pwedeng pabayaan. Naanod na siya, natangay na siya ng baha. Hindi mo ba siya pwedeng balikan para alalayan? Alalayan natin ang ating bawat kasama. Hindi ko naman sinabi na silipin. Alalayan natin ito. Alam natin ang tama. Alam natin ang ikakaputi. Dahil alam na natin ang katotohanan. Nakita mo siya na nagkawindang-windang ng buhay niya, pababayaan mo na lang? Hindi pwede. Mayroon tayong pagdadamayan ng bawat kasama. Hindi tayo mananalo sa kira baga kung magkanya-kanya. Kailangan ang pagkakaisa. Hindi ako maliligtas kung ako lang. Kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan ang bawat isa sa akin. Hindi pwedeng maliligtas ang paa kung wala ang kamay. Lahat ng parte at bahagi ng tao ay dapat maligtas. Ganon din tayo. Isa tayong bahagi sa katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin. Hindi pwedeng ilong lang. Hindi pwedeng tatanggalin natin.